Si Charmaine o Shasha del Castillo ay dalagang naghahangad ng tunay na pagmamahal. Ngunit dahil sa isang hindi pagkakaunawaan, naghiwalay sila ng dating kasintahan. Kung hindi lamang dahil sa isang crew ng resort sa Batangas, baka namatay na siya. Nagtangka kasing magpakamatay ang dalaga dahil na rin sa dami ng kanyang naging problema. Nalubog sa utang ang family business nila at iniwan pa siya ng taong pinakamamahal niya. Kung hindi lamang sa binatang iyon, siguro'y malamang bangkay na siya ngayon. Ito ang umahon sa kanya ng sandaling hindi niya nakaya. Ito ang nasandalan niya ng gabing yun nang siya'y durog na durog. Karamay niya sa inuman upang kahit papaano makalimutan ang kanyang mga pinagdadaanan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay may nangyari sa kanilang pagitan dahil sa espiritu ng alak na ibigay niya ng kusa ang sarili sa isang estranghero na kahit ang pangalan ay hindi niya alam. Ang akala ni Shasha, yun na ang huling pagkikita nila at katapusan ng lahat. Ngunit nabuntis siya at ang crew sa resort ang ama ng anak niya. Animoy dumoble ang naging dagok sa kanya dahil ang nais ng kanyang ama at ina ay sa isang businessman siya maikakasal upang ibangon ang lumubog nilang negosyo. Nang malaman iyon ng mga magulang niya, sinabihan siyang ipalaglag ang bata sa loob niya. Ngunit hindi siya pumayag kahit itakwil pa siya ng mga ito. Lumayo si Shasha dahil sa takot na baka patayin ng kanyang mga magulang ang anak niya. Ngunit sa paglayo pala niyang iyon ang magiging dahilan upang makilala nito ang tunay na katauhan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Ipaalam kaya niya sa lalaki na may anak sila? O hahayaan na lang dahil ang pangako niya sa sarili, hindi na muling iibig pa hanggang sa huling hininga niya? Sino nga kaya si Simon Lucas Javier? Hindi ma, hindi ako uuwi para sa gusto ninyong mangyari. Kaya pwede ba, tigilan niyo na ako? Singhal ni Shasha sa kanyang ina. Charmaine, hindi! Ngunit bago pa nito natapos ang salita, in-off niya na ang cellphone. Tsaka niya ipinasok sa handbag niya na naroon sa ibabaw ng mini table sa tabi ng kanyang kama. Hanggang ngayon ay pinipilit pa rin siya ng kanyang ina para sa kasal na ni minsan hindi niya hinangad at ninais. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Tumayo siya sa kama matapos suklay ng mahaba niyang buhok. 3 taon na ang nakalipas nang umalis si Shasha sa puder ng mga magulang dahil sa nais ng mga ito para sa kanya. Kung siguro hindi niya yun ginawa, baka… Mami! Pagbukas niya ng pintuan upang lumabas ng silid, matinis na boses ng kanyang anak ang umalingaw-ngaw sa pasilyo ng 2nd floor ng kanilang bahay. Good morning my love, how's your sleep ha? Binuhat niya ito tsaka sila bumaba ng hagdan. Mami, I have a dream. Anito, si Zane ang dahilan kaya matapang siyang lumayo sa mga magulang. Dahil nung ipinagbubuntis niya ang napaka-cute na baby boy na ito, ay gustong ipa-abort ng mami niya dahil sagabal lamang daw ito sa pangarap ng mga ito para sa kanya. Doon niya napagtanto na mas importante sa mga magulang niya ang yaman kaysa sa buhay ng tao. Sobrang disappointment ang naramdaman niya sa mga ito. Para lamang maibalik ang nalugi nilang negosyo, ay papatay ang mga ito ng inosenteng bata para ipakasal siya sa isang businessman. Ano ang dream mo anak? I saw daddy in my dream, mami. Napatigil siya sa paghakbang at tinignan ng bata. What? Paanong daddy mo yun? Paano mong nasabi? Sabi niya po sa akin, mami, son. Did you see his face? Para siyang natatawa na naaawa sa anak niya. Umiling-iling ito tila na dismaya. Why? I can see his face, mami, but he is tall and big. Natawa siya at tinilapag sa upuan sa dining ang bata. Yaya Ana, pakiayos si Zane please. Sige po ma'am. Lumapit naman ng babae at inayos ang bata. Kailangan kasi niyang magmadali. 8:30 AM kasi may kikitain siyang client. Noong umalis siya sa poder ng magulang, lumipat din siya ng lugar at sa ilang taon dito na rin sa Batangas lumaki si Zane. Inhinyero ang natapos niya at sa tulong ng ipon niya sa bangko, nagpatayo siya ng isang firm at siya ang nagpapatakbo nun. Siya rin ang engineer
2 taon na iyon at masaya naman siya dahil umuusad naman kahit papaano ang kanyang business. Iyon ang naging source of income niya simula nang ipanganak niya si Zane at parang naging lucky charm niya ito dahil kahit mahirap ang trabaho, nakakaya naman niya lahat. Mami, gusto ko pong sumama. Ibinaba niya ang mug na may kape at lumingon siya sa bata. Sinusubuan ito ni Ana. Hindi muna anak, important kasi ang meeting ni Mami this morning. Next time na lang sweetie, okay? I'll promise isasama ka na ni Mami next time, okay? Nalukot ang mukha nito. Don't be sad, sweetie. Oo nga baby Zane, pupunta tayo sa park mamaya. Nandun si Audrey at Calix. Masayang wika ng yaya ng bata. Tumingin ito kay Ana. Are you sure, yaya? Sunod-sunod na tumango ang babae. Okay, sige, basta Mami next time, sasama na po ako ha. Of course, sweetie, I'll promise. Ayon kay Bea na sekretary niya, ay magpapatayo raw ng hotel ang client niyang iyon. Di pa nga niya nakakausap at ngayon pa lang sila magkikita. Sana talaga maging successful ang pag-uusap nila. Lagi niya talagang dalangin na dumami pa ang mga kliyente niya upang lumago ang kanyang negosyo. Bye Mommy, take care. Thank you sweetie, be good okay? Tumango ang bata. Isang halik sa noo ang iginawad niya bago siya sumakay ng kotse. Umuulan kaya nagbilin siya sa yaya ni Zane na wag munang lumabas. Ganito rin noong iniwan siya ni Jacob. Akala nga niya hindi siya makakausad. Salamat sa ama ng kanyang anak. Hanggang ngayon iniisip niya pa rin kung ano ang pangalan nito. Hindi niya naitanong paano kung durog na durog siya ng mga oras na yun. Hindi na rin niya ito hinanap at ni minsan hindi siya bumalik sa resort kung saan niya ito nakilala. Ayaw niyang ipaako ang anak niya ng sapilitan. Ayos nang siya lang ang magpalaki rito. Kaya naman niya kahit siya lang. Tumunog ang kanyang cellphone. Napukaw tuloy ang dalaga sa malalim na pag-iisip. Inabot ni Shasha ang handbag at kinuha yun dun. Yes, Bea. Ma'am, nagbago ang location ng meeting place ninyo ni Mr. Javier. Sa Resto Italiano na lang daw po dahil mas malapit ito roon ngayon. Okay, fine. Thanks, Bea. On the way na ako. Bigla tuloy siyang nag-U-turn dahil nakalampas na siya sa lugar na tinutukoy ng babae. Yes, sagot niya sa waitress nang magtanong ito kung may kasama daw siya. Dito po ma'am. Hinayaan niya lang ang waitress na igiya siya. Sa dulong bahagi ng resto siya naupo na may 2 upuan. May iilang naroon. Sa gitna ng resto ay mayroong mukhang magkasintahan or baka mag-asawa. Sa kanang bahagi niya ay may 3 umuukupa na mukhang magkakaibigan na may mga edad na mga babae. At sa malapit sa entrance ay may 2 din nakakaupo lang. Maganda ang ambience ng lugar. Nakaka-fresh ang paligid. Marami kasing mga halaman. Ipinatong ni Shasha ang laptop, folder at handbag sa mesa. Tsaka niya inayos ang sarili. Tinignan niya ang relo. 8:27 AM na. Hindi pa naman ito late. Nag-order siya ng cup of coffee. Kahit nakapagkape na siya kanina sa bahay. Hilig niya kasi talaga yun. Ang magkape kapag good mood, bad mood, busy o bago matulog. Miss, nasaan ang CR dito? Paglapag ng kape niya, tinanong niya agad ang waitress. Doon po ma'am, diretso lang, tapos kaliwa lang po. Ngumiti siya. Pagtayo ay dinala niya ang handbag at pinatignan muna sa waitress ang kanyang laptop. Baka kasi mawala. Naroon pa man din lahat ng tungkol sa kanyang trabaho. Sumang-ayon naman ito at doon lang siya tumalikod. Parang kinakabahan siya na hindi niya maintindihan. Ngayon lang ito nangyari sa lahat ng mga naging clients niya. Bakit naman kaya siya nakaramdam ng ganito? Isang malalim na buntong hininga ang ginawa niya. Ang gwapo. Did you see that? Nginitian niya ako. Really? So swerte mo naman. Pero baka may girlfriend na yun. Sayang, para siyang isang Thai actor. Ang gwapo. Napatingin siya sa likod nang may 2 babaeng pumasok ng CR. At kilig na kilig ang mga ito. Nagtaka siya pero hindi niya na inintindi ang mga sinasabi ng mga ito. Matapos magpunas ng tissue sa kamay, ay lumabas na siya. Baka dumating na ang kamiting niya dahil pasado 8:30 na. Habang patungo sa table na inuukupan ni Shasha, ay inilibot niya ang paningin at pasimple siyang nagulat nang may lalaki nakatalikod at nakaupo sa kanyang pwesto. Parang pamilyar iyon, ngunit hindi naman niya alam kung saan niya ito nakita. Ang bulto ng katawan at klase ng gupit nito. Halatang matangkad ito kahit nakaupo.
Umikot na lamang si Sasha para maupo sa kabilang upuan. Tsaka lang niya tinignan ang mukha nito ng makapwesto. "Hi, my name is Charmaine." Ngunit ganun na lamang ang panlalaki ng mata niya nang makilala ang lalaki. Biglang kumabog ang puso niya ng napakabilis. 6,000-libong kabayo na naghahabulan doon. "I think this is yours." Pilit na ikinalma ni Sasha ang sarili nang magsalita ito. Kung paano ito magsalita, ang tinig nito, ang seryoso ng muka at mamula-mulang labi nito. Para siyang nakakita ng artista. Mukhang itong taong ito ang itinutukoy ng 2 babae kanina sa CR. "Nice to meet you, Miss Charmaine. I am Simon Lucas Xavier." Tumayo ito at iniabot ang malapad na palad sa kanyang harapan. Kaya kahit ayaw niya, wala siyang nagawa kundi tumayo at tanggapin yun. Baka kasi kung anong isipin nito. Pag-upo ay sunod-sunod na paglunok ang pinakawalan niya. Kaya ba siya kinakabahan? Dahil ito ang kamit niya? Hindi talaga niya inaasahan. Pero paano magpapatayo ng hotel ang taong ito kung... "By the way, here's your laptop." Inilapit nito ang gamit niya. Pilit siyang umiti. "Thank you." Ni hindi man lang napupuknat ang mga mata nito sa kanya. At ang muka ay hindi man lang nagbabago. Yun pa rin, hindi nagpapalit ng ekspresyon. Magsimula na tayo." "Anya." "Can we eat first? I'm sorry, hindi pa kasi ako kumakain." Para talagang gustong kumawala ng puso niya sa kanyang dibdib dahil sa tuwing magsasalita ito ay kakabog ng pagkalakas-lakas ang kanyang puso. "Ha? Sige sir." Pilitin man ni Sasha na ikalma ang boses, lumalabas pa rin talaga ang kabaroon. Hindi ito sumagot. Tumawag ito ng waitress para mag-order. Nakatingin lang siya dito. "Is that all, sir?" Kumunot ang noo niya. Ang arte ng tinig ng babae, gayong kanina ang formal lang. Pero nang itong tao na parang nangaakit, napaka-unprofessional naman. Sa galo nito ay parang hindi naman siya nito kilala. Siya lang bang kinakabahan? Sana talaga hindi siya nakilala upang hindi na siya kinakabahan ng ganito. Habang naghihintay ng order, tahimik lang siya. Binuksan niya ang laptop at inayos ang lahat ng mga files na ipapakita niya sa lalaki. Pero nagulat siya nang kunin iyon sa kanya ni Simon. "I can see your face." Tinatakpan ng laptop mo. Parang biglang nagrumble ang organs niya sa loob ng katawan dahil sa narinig niya. "No need to explain. Ikaw ang kukunin kong engineer. Ang kailangan mo lang gawin, just smile and all eyes on me, honey." Parang napipi siyang bigla dahil ni isang salita wala siyang naisagot rito. Hanggang sa paghihiwalay nila ng kanyang kliyente ay hindi pa rin nawawaglit at tila umeeko pa rin sa kanyang pandinig ang mga salita nito, ang boses nito at ang mukha ni Simon. Kahit nagdadrive si Sasha ay parang nakikita pa rin niya sa kawalan ng mukha nito. Makailang ulit na nga niyang iniling at ikinurap-kurap ang mga mata. Baka sa paraang yun maglaho sa isip at diwa niya ang mukha nito. Hindi talaga siya makapaniwala. Hanggang ngayon ay naghahanap pa rin siya ng dahilan o hindi kaya paliwanag na kung bakit naging ganun kayaman ng taong yun. Isang crew ng hotel. Paanong nakaya nitong magpatayo ng isang 5-star hotel? Ibibiding pa daw sana kung sino ang mas karapat-dapat ayon kay Bea. Pero bakit walang nangyaring ganun? Direktang napunta sa kanya ang milyong kontratang iyon. Nagduda siya na baka natatandaan siya nito o hindi kaya ang nangyari sa kanila. Pero matagal na panahon na yun. Isa pa hindi siya naniniwala na wala itong karelasyon sa mukha ng taong yun. Pero hindi siya papaapekto at higit sa lahat wala siyang aaminin. Dahil bakit naman? Para saan? Kinaya niya naman na buhayin si Sin ng mag-isa. Makakaya pa rin naman niya iyon hanggang sa lumaki ito. Yun nga lamang ay hindi talaga maiwasang maghanap ng ama. Siyempre dahil ayaw naman niyang masaktan ng damdamin ng bata, idinadaan niya na lang sa kasinungalingan ng mga rason kung bakit wala itong daddy. At isa pa, hindi niya na kailangan ng lalaki para mabuhay. May anak siya't sapat na yun. Hindi na siya magmamahal ulit o iibig na naman dahil sa huling minahal niya. At tila nagkaroon na siya ng takot. Iniisip niya pa lang, parang natatakot na siya agad. "Congratulations sa atin, ma'am." Pagdating agad ng firm, sinalubong siya ni Bea. May dala siyang cake para sa mga ito. "Totoo po, ma'am?" Si Mali na kasama niya sa field at assistant na rin. "Napakagaling niyo po, ma'am." Si Bert na janitor niya. Sila lamang ang mga tauhan na meron siya.
But still, nagpapasalamat siya sa mga ito dahil narito pa rin ang mga tauhan niya para sumuporta. Nagpabili si Sasha ng pizza, lechon manok at soft drinks para sa lunch ng kanyang mga tauhan. Celebration na rin dahil nakuha niya ang isa sa pinakamalaki niyang project ngayong taon. Masayang masaya silang nagsalo-salo sa tanghalian. Kahit ang totoo, walang naganap na paliwanagan. Dahil parang nag-date lang sila ng taong yun. Siya ang pinag-decide ni Simon sa project na yun at ang pirmahan ng kontrata ay next week na rin sa mismong groundbreaking ceremony sa mismong pagtatayuan ng building. Kinakabahan si Sasha. Bakit ngayon pa? Kung saan makukuha na niya ang proyektong iyon? Ma'am siya. Dinig hanggang sa kabilang bloke ang tinig ni Bea habang papasok ng opisina. Kasalukuyang may kausap siya sa cellphone. Okay, Yaya. Uuwi din ako agad. Napilitan na lang siyang magpaalam sa kausap at napilitang harapin si Bea. What is it, Bea? Tignan niyo po ito, ma'am. Ito po si Mr. Simon. Kunot noong kinuha ni Sasha ang iniaabot nitong magazine. Manipis lang iyon, glossy ang cover at halatang mamahali ng papel na ginamit sa pagpublish. Javier's Journal, the official info magazine of the Javier Group of Companies. Malakas na kumabog ang dibdib ni Sasha. Kilala niya ang malahiganting mga pangalan ng tao sa likod ng korporasyong yun, kahit man hindi niya kilala ng personal lahat. Sa impormasyong naririnig niya, ay nalaman niya ang nakakalula talaga ang mga malalaking nagpapalakad sa korporasyong yun. Sige na ma'am, read it. Udyok ni Bea. Ano ba kasi ito ha? Sabihin mo na lang kaya sa akin nang mabilis nang matapos. Anong page bang gusto mong ipakita? Page 11 ma'am. Binuklat niya ang sinasabing page ni Bea. At animoy nabiti ng hininga niya nang tumambad agad ang full shot photo ni Simon Lucas Javier. Nakasandal ito sa pulang sports car. Napakakisig nito sa casual attire. Samantala, nasa kabilang pahina ang article tungkol sa most sought after eligible bachelor sa mga nabibilang sa mahuhusay na arkitekto sa bansa. 2 pahina ang naglalaman ng photoshoots ni Simon. Kasama ang mga accomplishments nito bilang mahusay na arkitek. Walang kurap ang mga matang binasa ang mga nakasulat. Javier Q&A. Q. What's the most romantic thing you ever done to a girl? Probably just showed up on time. I'm awful. I don't really go out and lay down a blanket and have sandwich. I don't put rose on the floor. It's not my style. Pero minsan may tumatak sa akin. That woman in a balcony. Do you ever dream of getting married and having a kids? Yeah, kung makita ko siya ulit. Maybe when you reach 40? Pwedeng bukas. Who knows? Malay mo masalubong ko siya. Who? She, who captured my heart. Itiniklop ni Sasha ang journal. Bakit ang lakas ng dating ng mga pananalitang yun? As if nasa harap niya lang si Simon. Hindi pwede. Sadyang nagfi-feeling lang talaga siya. Itapon mo yan, Bea. Kumunot ang noon nito nang ibalik niya sa babae ang journal. Bakit naman po? Ayaw niyo po ba ng photos ni Sir? Super gwapo niya ma'am, diba? At ang mga sagot. Hindi niya na ito inintindi at tinalikuran na lang na parang walang narinig. Parang gusto na lamang ni Sasha na bawiin ang usapan nila ni Simon dahil ang akala niyang sa bahagi lang ng Batangas ang construction ay sa Zambales pala at dahil doon kailangan niyang bumalik ng Manila. Hindi niya alam ngayon kung uuwi ba siya o kukuha na lang muna ng apartment for them. Kailangan niya kasing dalhin si Sin. Hindi pwedeng iwan ng anak niya sa Batangas. Mabuti sa Manila, mauwi niya pa ito. Nagpa siya si Sasha na bumalik ng Manila. Sa 3 taon, muli siyang nakabalik rito. Dala niya pa rin si Yaya Ana. Dahil oras na may trabaho na siya, hindi pwedeng walang kasama si Sin. Tiwala naman siya dahil noon pa man, yaya na ito ng anak niya. Dahil medyo magtatagal sila rito, kumuha na lang siya ng isang buong bahay sa Makati. Kahit sa Quezon City lang naman sana ang mga magulang niya. Hindi siya uuwi roon o pababantayan sa mga ito ang anak niya. Alam niyang galit ang mga magulang niya kaya hindi pwedeng ipagkatiwala sa mga ito ang anak niya. Nagdesisyon siya agad dahil Sabado na ang pirmahan ng kontrata at Huwebes na ngayon. Bago ang araw na itinakda ay nagkaroon pa si Sasha ng pagkakataong ipasyal muna si Sin sa mga malls and arcade at sobrang saya ng anak niya dahil doon. Mabilis lang ang ilang araw at talagang hindi pa siya handa sa dadaluhang contract signing ngayong gabi.
Sa Javier Grand Hotel gaganapin ang okasyon. Kailangan ba talagang baguhin ang lugar kung saan nakapagpabook na siya ng hotel sa Zambales dahil ayon sa mga ito, doon mismo sa lugar gagawin ang okasyon. Pero kaninang umaga binago at sa Valenzuela na raw sa hotel mismo ng Javier Group. Okay naman sana yon dahil malapit lang. Pero hindi ba pwedeng 2 to 3 days bago sabihin para hindi siya magsayang ng pera? Isang casual dress na below dani ang isinuot niya. An off-shoulder maroon dress. Nakitang-kita ang makinis niyang balat. Pinarisan niya iyon ng mataas na takong na itim at isang handbag na kakulay ng kanyang sandals. Kinulot lang niya ng bahagya ang mahabang ash brown na buhok at for the first time, naglagay siya ng kaunting makeup. "You're beautiful, mommy. So pretty." Napangiti si Sasha nang mabungaran si Zane sa sala. Naghihintay yata sa kanya kasama si Yaya Ana. Nanonood ang dalawa ng TV. Buti na lang at kumpleto ang gamit sa bahay na inuukupan nila. Kaya pagkain na lang ang binibili niya noong nakaraan. "Thank you so much, sweetie. Behave ha. Uuwi si mami ng maaga." Ngiting sambit niya. Isang halik sa noo ni Zane bago siya lumabas ng bahay. Pasado 5:00 nang umalis siya. Siguradong darating naman siya on time dahil hindi naman kalayuan ng Valenzuela sa Manila. Habang nasa daan, ay parang ang bilis na naman ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, pero noong nakita lang niya si Simon ito nagsimula. Ano ba't napaka-apektado niya? Gayong ang taong yun ay parang hindi naman talaga siya kilala. Talagang mapaghahalataan siya kapag ganito. Kailangan niyang umaktong normal at walang namagitan sa kanila years ago. Dahil kung patuloy siyang kakabahan, baka kung anong isipin nito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Sasha nang makapag-park ng maayos sa parking lot ng hotel. Nakakalula ayon at namamangha talaga siya. Hindi pa rin talaga siya naniniwala na isang Javier si Simon. Hindi talaga. Marami ng tao sa Grand Hall ng hotel at parang siya lang yata ang dumating na walang kabrisyete. Dahil halos nang pumapasok at nasa loob ay may mga kapareha. Para yatang nahiya siyang bigla. Pero ilang saglit lang nang siya ay magulat nang makilala ang bagong dating na magkapareha. Si Simon ay may kaabrisyeting maganda at sexing babae. Hindi niya iyon napaghandaan, lalo na nang makitang ngiting-ngiti ang babae sa tabi nito. Nag-iwas siya ng tingin at inabala ang sarili sa wine glass na hawak. Tinungga niya iyon ng diretso dahil sa kung anong dahilan. At pagdaan muli ng isang server, kumuha siya ulit at parang tubig na nilagok iyon ng diretso. Siguro kung malakas ang alcohol level, nalasing na siya. Napaka-formal ni Simon sa suot na charcoal gray business suit. Pero bakit sa kabila ng kasuotan nito, ibang imahe ang nai-imagine niya? Ipinilig niya ang ulo at iniwas iyon sa lalaki. Parang hindi yata siya nakita. Ang dinaluhan ni Sasha ay isang pagtitipon pala ng mga piling mahuhusay na arkitektura at inhinyero sa buong Pilipinas. Bukod doon ay signing contract din ng bagong ipapatayong hotel ng Javier Group sa pamamahala ni Simon Lucas Javier. Napapanganga na lamang siya dahil sa mga nakakagulat na revelasyong nasasaksihan niya. At ito rin ang mga makakasama niya sa malaking proyekto. Bukod kasi sa hotel na pangungunahan niya, ay may isang malawakang development ng isang isla malapit sa Bataan. Kasama rin siya doon pero hindi na siya ang hawak ng project. Umakyat ng entablado ang 7 mga kasamahan niya at siya lamang ang nag-iisang babae. Nagpirmahan ng kontrata at picture taking. Pero talagang hindi mapawi sa isipan niya kung bakit kailangan pang isama ng mga lalaking yun ang kanika nilang mga babae, girlfriend o whatever sa ganoong pagtitipon. Para ano, i-display? Para tuloy gustong sumama ng pakiramdam niya dahil ang mga babaeng ito ay pumapayag na maging anino ng mga ito. Pasado 8:00 ng gabi nang magpasya si Sasha na umalis na. Total at tapos na rin naman ang pirmahan at naipakilala na rin siya. Bukas kasi ng tanghali, kailangan na niyang pumunta sa site para libutin iyon para masimulan na ng mga arkitekto na bumuo ng plano. Sa ngayon ay kailangan niyang makauwi na para maihanda niya ng maaga ang mga kakailanganin niyang gamit. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magpaalam kay Simon Javier. Nakikipag-usap kasi ito sa isang lalaki kaya hindi niya na inabala. Papunta na si Sasha sa parking lot nang siya namang buhos ng malakas na ulan. Alanganin na parang bumalik pa siya sa pinanggalingan. Tiyak na pagdating niya ng labi, basang-basa siya.
Dumiretso na lang siya ng kotse at mabilis na pumasok. Nang maihagi sa backseat ang bag, ipinasok niya agad ang susi sa ignition. Tsaka mabilis na binuhay ang makina. Nakalayo na siya, nasa ilang metro na, nang bigla na lang tumirik ang kanyang sasakyan. Inis na inis siyang bumaba dahil no choice na talaga siya. Itinaas niya ang hood, tsaka iiling-iling na pinagmasdan ng makina. Kahit gaano katagal niyang tignan yun, malabong magawa niya ito ng paraan dahil kaunti lang ang nalalaman niya sa troubleshooting ng sasakyan. Naagaw ng pansin ni Shasha ang malakas na pagrevolusyon ng makina ng isang sasakyan. At nagulat siya nang may lalaking lumabas doon. Hindi niya makita dahil sa liwanag ng ilaw ng kotse niya. Pero nang lumapit ito, biglang kumabog na naman ang puso niya ng pagkalakas-lakas. Si Simon. What happened? Napalunok siya. Ayaw umandar ng kotse ko. Natawa ito. Nainsulto siya sa nakitang reaksyon. Get in. I'll give you a ride. Bakasang pag-aalangan sa mga mata niya. Hindi yun pwede. Ngunit walang inaksayang oras si Simon. Hinawakan nito ang palad niya at hinila papasok sa kotse nito. Walang kukuha dyan, don't worry. Pero talagang hindi pwede. Paano na lang kung… Ngunit namalaya na lamang niya na sumusunod na pala siya sa lalaki. Nakita niyang kinuha nito ang gamit niya sa backseat at inilak ang kanyang kotse. Ilang sandali lang ay nasa driver's seat na si Simon. Nang sulyapan siya nito, nagtama ang kanilang mga mata. You're wet. Natigagal siya dahil wala na siyang maapuhap na isasagot. Here, put this on. Utos nito matapos subarin ang leather jacket tsaka iyon iniabot sa kanya. Sasakayan na lang ako. Magkukommute na lang ako pa uwi. Nasabi niya rin sa huli. I'm driving you home. Hindi pwedeng ganyan ang suot mong magkukommute. Sabi nito sa maotoridad na tono. Tinignan niya ang sarili at bigla na lamang niyang tinakpan gamit ng jacket ang harapan niya dahil bakat na bakat ang hinaharap niya. Nilalamig si Shasha kaya isinuot niya na ang jacket na ibinigay sa kanya ni Simon. Mukhang napansin iyon ng lalaki kaya pinatay nito ang aircon. Medyo tumagal lang sila dahil sa traffic. May nagkabanggaan yata sa unahan kaya tumagal ang usad ng mga sasakyan. Hindi siya nagsasalita ni hindi niya tinapunan ng tingin si Simon. Paano naalala niyang may kasama itong babae kanina? Kaya nag-isip na siya agad na baka girlfriend o asawa ito ng lalaki. Ayaw din naman niyang itanong rito kung sino yun. Baka kung ano pa ang isipin nito. Gayong sa trabaho lang talaga sila muling nagkita. Hindi nga rin niya alam na ito pala ang tinutukoy ni Bea na client niya. Hindi man lang kasi niya tinanong ang profile nito. Pero kung sakali man, hindi rin nga niya kilala. Kung may pictures baka pa. Pero simula naman noon, hindi siya nagtatanong ng profile ng kliyente. Dito na lang ako. Nanginginig na sambit niya. Para yatang lalagnatin pa si Shasha dahil sa naulanan siya. Tumingin ito sa kanya. Are you okay? Pilit siyang tumango kahit ang totoo, mainit na siya at sumasakit na rin ang kanyang ulo. Nagulat siya nang idampi nito ang palad sa noo niya. Mainit ka. Kahit na sa ganoon ay talagang pinasisigla na lang niya ang tinig. Ayos lang, kaya ko naman. Ngunit mukhang hindi ito marunong makinig. Lumabas ito at pinagbuksan siya agad ng pintuan. No need, Sir Simon. Are you kidding me? Di ka na nga makatayo ng maayos. Ihahatid na kita sa loob ng bahay. I said no need. I can walk, okay? Just go. I don't need your help. Maging siya ay nagulat din sa naging pagtugon niya. Parang bigla tuloy siyang nagsisi dahil sa pagsigaw niyang yun. Tinignan niya ito. Seryoso lang itong nakatayo sa tabi niya. Aakayin kasi dapat siya nito patungo sa gate pero bigla siyang sumigaw. I'm sorry, Sir Simon. Just Simon. Malumanin na tugon ito. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil hindi kasi alam ni Shasha kung galit ba ito o kung ano. Kaya ko na, no need to. Okay, dugtong nito. Bumalik si Simon sa sasakyan. Ngunit naiwan nito ang jacket kaya bumalik siya at kinatok ang bintana upang ibalik ang jacket. Nakatatlong katok pa siya bago ito nagbukas ng bintana. Dalangin ni Shasha na sana'y tulog na si Zane. Dahil oras na gising pa ito, sigurado siyang sasalubong ito sa may pintuan. Medyo malayo naman ang gate at bahay sa gate kaya parang hindi siya halos kinakabahan. Pinagmasdan din niya ang relo at pasado 10:00 na rin. Parang biglang napawi ang kaba niya dahil 8 PM kadalasang natutulog ang bata. Napawi lang ang pangamba ni Shasha
Nang makaalis na ang sasakyan ni Simon, mukhang galit ito dahil sa sigaw niya. Ang kulit naman kasi sinabi niya nang wag na, mapilit pa rin. Pagdating sa pintuan ay parang wala na siyang lakas upang susian ang pinto. Nangihina si Sasha, ang taas na ng lagnat niya. Nang mabuksan ng dalaga ang pinto at makapasok, bigla siyang natumba. Mabutit nakarating pa siya doon bago siya natumba. "Ma'am, ayos ka lang po ba?" tanong ni Ana. "Pahingi ako ng tubig. At ng gamot sa lagnat, please." Nauutal niyang sambit rito. "Sige ma'am, sandali po." Naramdaman niya ang yabag nitong paalis. Kahit ang lingunin si Ana, parang wala na siyang lakas pa. Kahit ang gumalaw ay hindi niya na magawa. Basa pa man din siya at nanginginig ang buong katawan niya. "Ito po ma'am." Binuksan nito ang ilaw sa sala. Kahit hindi niya kaya, pinilit pa rin niya para makaupo. "Basang-basa po kayo ma'am. Ano po bang nangyari?" Nag-aalala nitong tanong. Iniangat nito ang ulo niya dahil kahit ang itayo ang sarili, hindi niya na magawa. Para yatang overpatig at lagnat na ay naghalo-halo sa kanya. "Si Zane, tulog na ba?" Opo, kanina pa po." Yun lang ang gusto niyang marinig. "Tulungan mo na lang akong umakyat. Nilalamig ako." Pabulong niyang usal. Hinawakan siya ni Ana sa bewang at sa braso para itayo. "Ang init niyo po ma'am." Lupaypay na siya. Oo nga't minsan lang siyang magkasakit pero mukhang sobra naman yata. Pahakbang na sila nang tumunog naman ang doorbell. "Sino naman yun? Gabi na ya." Reklamo ni Ana. Ibinalik siya sa sofa. Lupaypay na ipinatong niya ang ulo sa sofa at napikit dahil talagang masakit ang kanyang ulo. "Sandali." Narinig pa iyon ni Sasha habang nakapikit. Panay kasi ang doorbell ng kung sino. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, ngunit hindi niya tinignan kung sino ang naroon. Naiwan ito ni Miss Charmaine. Para siyang robot na biglang napaupo nang marinig ang tinig na iyon. Biglang tumambol ang kanyang puso. Si Simon, bakit naman ito bumalik? Ang second floor ang agad niyang tinignan. Parang lalabas ang puso niya sa dibdib nang hindi niya maintindihan. Hindi naman siya dapat ganito kung kabahan. Pero ngayon parang sobra naman ang reaksyon niyang yun. Tulog na rin naman si Zane. Kaya bakit? "Thank you Sir Pogi. Gusto niyo po bang pumasok?" "Ana, what are you doing?" Pero tuloy na pinapasok ito ng kasambahay niya. "Charmaine, hindi ka pa rin bihis. Nilalagnat ka dahil basa ka. Let me help you." Pero nang makita siya sa sofa, mabilis itong lumapit. "No need. Stop talking at hayaan mo kung tulungan ka." "But..." "Just quiet, I said." Natigil na lang ang pagsasalita niya nang tumaas ang tinig nito. "Iakyat kita. Ituro mo na lang ang kwarto mo." Wala na siyang nagawa. Parang bigla siyang kinapos ng hininga nang maramdaman niya ang pagdampi ng hininga nito sa mukha niya. "Ako na. Kaya ko na." Pinilit pa rin ni Sasha na magbihis kahit hirap na hirap at nangihina. Takot lang talaga niya na si Simon pa ang magbihis sa kanya. Sa CR na siya nagbihis para sigurado. Pero paglabas niya ay naroon si Simon at naghihintay sa kanya. Inalalayan siya nito palabas hanggang sa kama. "Where's your socks?" Tanong nito nang maisaayos nito ang kanyang kumot. Nanginginig siya sa sobrang lamig. Dinoble na nga iyon pero nanunuot pa rin hanggang sa buto niya ang lamig. "Sa cabinet, dyan sa kanan." Mahina niyang usal. "This is Andy's." "Not there. Sa ibaba pa niyan." Parang may lakas talaga siya sa tuwing nasa ganoong sitwasyon. "Nakita ko na." Anito tsaka bumalik sa kama. Doble rin ang medyas na ipinasuot nito. Inutusan din ni Simon si Ana na kumuha ng malinis na bimpo at malamig na tubig sa batya. Parang sanay na sanay ito sa ganoong mga trabaho. Hindi talaga maarte o makikitaan ng pagiging bossy. Dahil matapos maihatid ni Ana ang hinihingi nito, ay pinagpahinga na ito ni Simon. Hindi niya alam pero parang kinikilig siya sa ganung ugali ng isang lalaki na maalaga pero pinawi rin naman agad ni Sasha. Hindi niya dapat nararamdaman dahil di ba nga at nangako siyang wala ng ganun. Nakatulog siya dahil sa marahang pagdampi ng bimpo sa kanyang noo. Nagising lang si Sasha na magdadakong 2:00 na ng madaling araw. Kinuha niya ang bimpo sa noo. Humupa na ang kanyang lagnat. Natigilan siya nang makita si Simon na nakatulog sa gilid ng kanyang kama. Nakaupo ito roon at ang ulo nakadantay sa kama. Bigla naman siyang naawa sa kalagayan nito.
pero nahihiya siyang ito ay gisingin. Napansin ni Shasha na gumalaw ang lalaki kaya nagkunyari siyang tulog. Mukhang tumayo ito't kinapa ang noo niya. Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga nito. Naramdaman din niya na inayos ni Simon ang kanyang kumot. Sobrang sama na ba niya para itago rito si Shane? Pero may girlfriend ito o asawa siguro. Ayaw niyang magbigay dito pa rito ng kung anong problema. Siguro kung sakaling nagmamahalan sila may dahilan pa. Pero hindi. Nabuo lang si Shane dahil sa espiritu ng alak na sumanib sa kanya. Kaya hindi masasabing sinadya talaga nila iyon. They both stranger to each other that night. Kaya paano niya ipapaako ang anak niya rito? Alam kong gising ka. Tumambol bigla ang kanyang puso. Paano naman iyon nalaman ng taong to? Gayong lampshade lang ang tanging nagbibigay liwanag sa kabuuan ng silid na yun. I have to go. Mag-uumaga na rin. Huwag ka munang magagagalaw baka mabinat ka. Tumayo ito at kinuha ang jacket sa kanyang paanan. Gusto niya itong pigilan na dito na magpalipas ng gabi. Pero ano naman ang hiya niya? Saan napunta ang kaunting respeto sa sarili niya kung ganun? Gumalaw siya at dahan-dahang naupo. Nakita siya ni Simon. I told you, huwag ka nang gagalaw. Ang kulit mo. Hindi niya alam kung nagpapaalala ba ito o galit. Pero parang ang sarap yatang asarin ng ganitong klase ng lalaki. Thank you for... It's okay. Kung hindi mo kaya bukas, tsaka ka na magtrabaho. Baka dumoble pa ang gastos kung mahihimatay ka sa site. Napanguso siya sa sinabi nito. Stop it. Nakikita kita. Don't you see? Parang kinapos ng hangin si Shasha nang bigla nitong ilapit ang mukha nito sa mukha niya. Gahiblang pagitan na lang at kaunting galaw lang ay magtatama na ang tungkil ng kanilang mga ilong. Nagkakarambola na naman ang kanyang puso. Animoy gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa lakas ng tibok nun ay dalangin ng dalaga na sana hindi marinig ni Simon. Ang lakas ng atraksyon nito sa kanya. Hindi niya nga malaman kung bakit. Bukod kasi sa gwapo ito, ramdam niya ang pag-aalala talaga nito. O sadyang namamalikmata lang siya. Ito ba ang isinusumpa ang mga lalaki? Ang bilis namang makalimot. Bulong ng kanyang isipan. Pasimpleng iniling ng dalaga ang ulo upang iwaksi iyon sa isipan dahil parang pati yata isip niya nagagalit na rin sa kanya. I need to go. Baka hindi ko na yun magawa maya-maya. Napaatras siya nang marinig ang malumani na tinig nito sa gilid ng kanyang tenga. Salamat ulit. Dalangin niyang tumalikod na ito paalis dahil hirap na siyang huminga sa tuwing ito ay malapit. No, ayoko ng salamat lang. Napalunok siya ng sunod-sunod. Akala ni Shasha, babalik na naman ito at titignan siya. Ngunit hindi. Lumabas ito ng silid niya. Tumayo si Shasha para ito ay tignan at para makasiguro na rin na aalis talaga ito at hindi na kung saan-saan padadaan. Kinakabahan pa rin talaga siya. Baka kasi bigla na lang, Mami! Bigla niyang tinignan agad si Simon. Nasa unang baitang pa lang ito ng hagdan pababa nang bigla niyang marinig ang pag-iyak ni Shane. Otomatikong napatingin sa likuran nito si Simon. Nasa 2 metro lang ang layo ng pinto sa kinatatayuan nito. Mami! Natulala na lang siya ng sandali nang bumukas ng kusa ang pinto at bumulaga si Shane habang kinukusot ang mga mata. Walang ibang nagawa si Shasha kundi lapitan si Shane na umiiyak. Kitang-kita niya ang pagsunod ng mga mata ni Simon sa kanya. Lalo na nang buhati niya ang anak niya. Shh, it's okay. It's okay. Mommy's here. Dumantay ang ulo ni Shane sa balikat niya at agad na tumahimik. Pinupunasan din ito ang mga luha gamit ang palad. Nilingon niya si Simon at titig na titig pa rin ito sa bata. Hindi siya nagsalita o kahit nagpaliwanag man lang. Dinaanan niya lang ito buhat ang anak at ibinalik sa silid nito. Kabang-kaba siya. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa paglabas niya mamaya. Pero inuna niya pa rin ang bata. Why are you crying, sweetie? Inilapag niya ito sa kama at inayos ang kumot. Nanaginip po ako ng monster, Mommy. And they try to eat me. Humihikbi nitong paliwanag. Hinaplos niya ang ulo ni Shane upang pakalmahin. It's okay. Walang monster, anak. Kung meron man, papaluin ko sila. Sleep ka na ulit. Andito lang si Mommy. I'll protect you from that monster. Ngumiti ito at kinuha ang kamay niya. Okay, Mommy. Tsaka ito muling pumikit para matulog.
Hinayaan mo na niyang hawakan ito ang kamay niya hanggang sa ito ay makatulog. Mukhang hindi napansin ni Shane si Simon kanina dahil diretso ang bata sa kanya. Pero ang mukha ni Simon halatang gulat na gulat ito. Hindi niya masisisi ang lalaki dahil kamukhang kamukha nito si Shane. Ang kilay, ang mga mata at labi ay magkapareho. Paanong hindi? Gayong habang ipinagbubuntis niya si Shane ay si Simon ang kanyang iniisip. Parang araw-araw na lang ang lalaki ang laman ng kanyang isipan. Kung nasaan na ba ito at kung ano na ba ang ginagawa nito. Kung hindi nga lang niya pinipigilan ng sarili nun, baka binalikan niya ito sa resort kung saan niya ito nakita. Nakatulog na ang bata pero parang ayaw niya pang lumabas. Baka naroon pa si Simon. Hindi pa siya handang sagutin kung ano man ang itatanong nito. Sana sa paglabas niya wala na ang lalaki. Hinintay ni Shasha na dumaan ng kalahating oras bago tumayo sa kama ni Shane. Inayos niya muna ang kumot ng anak bago tuluyang lumabas. Marahan niyang isinara ang pintuan upang hindi magising ang bata. Nang makitang wala ng bakas ni Simon sa paligid, ay doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Bumaba si Shasha para uminom ng tubig at muli ring umakyat upang matulog. Pagpasok niya ng silid ay isasara niya na sana ang pinto nang bigla siyang matuod. "You have a son?" Kulang na lang ay tumalo ng puso niya palabas ng dibdib niya dahil sa gulat. Nakasandig si Simon sa pader at nakakross ang mga kamay. Kanina pa kaya ito nakatayo doon? Hindi niya ito sinagot at lumapit siya sa kamat na upuron. "Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Answer me. Sino ang ama ng bata?" Lumapit ito. Agad siyang tumayo upang lumayo rito. Tatalikod sana siya nang hawakan nito ang kanyang pulsuhan. "Answer me this instant, Charmaine." Mahina lang yun pero madiin at halatang may galit. "Wala na ang ama ni Shane. Iniwan niya ako bago ko pa malamang." "Look at me." Iniiwasan niya na magtama ang kanilang mga mata pero hinila na naman siya nito. "Ano bang gusto mo, Simon? Wala na nga ang ama ni Shane. Anak ko lang siya at iyon ang totoo." Pilit niyang itinaas ang kanyang ulo. "Are you sure?" "Oo." Bigla siyang binitiwan ni Simon. Akala niya aalis na ito pero hindi. "Ipapa-DNA ko siya." Namilog ang mata niya. "Ano?" Bulalas niya sa sobrang gulat. "Tama ang narinig mo. Hindi. Ako ang ina niya at hindi ako papayag sa gusto mo, Simon." Namimilog ang mga matang napatigil si Shasha sa pagsasalita nang mabilis nitong tawirin ang kanilang pagitan. Napalunok siya dahil sa paninitig nito. "Why? Are you scared, Charmaine?" "Hindi. Bakit ako matatakot?" "Ganun naman pala. Babalik ako bukas for his DNA sample." "Para ano ha, Simon? Para kunin ang kustodiya ng bata? Hindi ko siya ibibigay sa'yo." Tumigil ito sa paghakbang dahil sa sinabi niyang yun. "So inaamin mong ako ang ama ng bata, ganun ba?" "Hindi ko siya ibibigay. Hindi, Simon. Hindi ko siya kukunin sa'yo. Kung papayag ka sa nais ko, Charmaine." "Anong ibig mong sabihin?" "Marry me." Nagitla siya sa narinig. Ano raw? Hindi na nakatulog si Shasha hanggang mag-umaga dahil sa sinabi ni Simon. Kaya parang bumalik ang sakit ng ulo niya at parang nilalagnat na naman siya. Bumaba na lamang ang dalaga upang magkape at makainom ng gamot. Baka kasi hindi siya makapagtrabaho kapag ganito. Ang kapal ng kanyang eye bags at parang stress na stress. Habang nagkakape, nagsalang siya ng kanin sa rice cooker. Tulog pa kasi si Ana kaya siya na lang ang gagawa noon. Paano nga kaya niya sasagutin ang proposal ni Simon? Magpapakasal sila dahil lang sa bata. Hindi siya papayag. Dahil oras na hindi nag-work ang pagsasama nila, maghihiwalay lang din sila at mas maaapektuhan nun ng anak niya. Mas masasaktan ito kapag ganun. At isa pa, ang lakas ng loob nitong mag-propose ng kasal pero may babae naman. Anong gagawin nito sa babae? Itatapon? Si Sasha na ang nagluto ng agahan. Paggising ni Ana ay pinapuntahan niya agad sa dalaga ang anak sa taas. Mag-aalas 7 na iyon nang may kumatok naman sa pintuan. Lumabas si Sasha ng kusina para pagbuksan kung sino ang bisita. Ang aga-aga pa kasi pero may nambubulabog na. "Oo, nandyan na." Medyo naiinis niyang sabi dahil sa patuloy nitong pagpindot ng doorbell. Hindi man lang makapaghintay. Pero gano'n na lang ang gulat ni Sasha
nang makita kung sino ang nasa labas ng pintuan. Ma? Paanong? Agad ditong pumasok kahit hindi niya pinapatuloy. Ganun pa rin ang mukha ng kanyang mama. Ang mataray nitong aura, ang makapal na makeup at ang mga gold bracelet at ang necklace. Taas noo itong pumasok at naupo sa sofa. Sinundan niya ito. What are you doing here? Inis na sambit niya rito. Tinitigan siya ng babae. Ganyan ba ang natutunan mo sa paglayo sa amin ng papa mo? Wala kang galang. Kahit noon pa ganito na itong magsalita. Parang lahat na lang ng galaw niya ay mali para rito. Kulang na lang pati ang isusuot niya ay ito ang pumili. Anong kailangan mo, ma? Seryoso niyang tanong. Hindi mo ba itatanong kung kamusta na ang mama mo? Taon nang lumipas pero hindi ka man lang nagawi sa bahay natin, Shasha. Anong klaseng anak ka? Anak ka mo, ma? Di ba't pinalayas niyo ko dahil hindi ko sinusunod ang mga nais ninyo? Kaya bakit pa kayo nagpunta dito? Mas naging maayos na ang buhay ko nang hindi ko kayo kasama. Kaya pwede ba? Umalis ka na, ma. Singhal niya rito. Tumayo ito at alam na rin niyang galit ito. Wala kang utang na loob, Shasha. Ina mo pa rin ako at lahat ng ginagawa namin ng papa mo para sa kabutihan mo. Pero anong iginanti mo? Nagpabuntis ka sa isang crew? Napaatras siya dahil sa panduduro nito. Hindi ka man lang naawa sa papa mo na lagi niyang iniisip ang negosyo nating lalubog. Pero ikaw na dapat nababangon sa angkan natin, nagpabuntis pa. Hindi ako magpapakasal sa kung sinong taong nais ninyo para sa akin. Kung gusto niyo kayo na lang. Walang respeto. Malakas na sampalang kasabay ng mga salita nito. Tila naalog yata pati ang utak niya dahil sa sampal nitong yun. Naluha siya. Kahit noon pa parang hindi siya anak ng mga ito. Mas magandang sabihin na investment siya dahil ni minsan hindi man lang niya naramdaman ang pagiging magulang ng mga ito sa kanya. Paano niya nasabing investment? Dahil parang ipinanganak lang siya sa mundo para mas umangat ang pamumuhay ng kanyang mga magulang. Wala siyang sariling desisyon kung sino ang mamahalin dahil ang mga ito pa rin ang masusunod kung sino ang pakakasalan niya. Mami! Napatingin sila ng sabay ng mama niya sa baba ng hagdan nang may matinis na tinig na nagsalita. Naroon si Zane at nasa likod nito si Ana. Agad na nilingon siya ng kanyang ina. Kaya ka umalis dahil sa batang yan. Pero kung nakinig ka, baka bilyonarya ka na ngayon at naibalik ang negosyo nating Charmaine. Kita niya ang mga galit sa mata nito. Huwag mong idadamay ang anak ko. Umalis ako dahil sa kabaliwang nais mong gawin ko sa anak ko. Paano mo naaatim na gawin iyon sa batang walang muwang, ma? Apo mo pa rin si Zane. Napakasama mo. Pinasadahan ito ang bata na kalalapit lamang sa kanya. Yumapos ito sa hita niya at nakatingin sa mama niya na nasa harapan. Mapapatawad kita, Charmaine, at hindi ko isisisi sa iyo ang pagkakasakit ng ama mo kung susundin mo ang nais ko. Medyo humina ang boses nito. Ana, kunin mo muna si Zane. Anya tsaka muling bumaling sa kanyang mama. Lumapit ito at kinuha ang bata. Let's go, Zane. Nang makitang binuhat ni Ana ang bata, tsaka lang siya sumagot rito. Ang magpakasal na naman ba sa negosyanteng gusto ninyo? Ganun ba? Oo, dahil 3 taon na rin naghihintay ang lalaking yun. At oras na hindi ka nagpakasal, mawawala ang lahat sa ating Charmaine. Pati ang natitirang negosyo ng ama mo at mansyon natin sa Quezon City. Uubusin niya yun hanggang sa mamalimos tayo sa lansangan. Gigil nitong wika. Kayo lang yun, ma, dahil hindi na ako parte ng pamilya mo. Kalimutan niyo na ako at gawin niyo kung anong nararapat. Dahil wala akong magagawa at hindi ako susunod sa gusto niyo. Bigla itong lumapit sa harapan niya. Maawa ka sa ama mo, Charmaine. Ganyan ka na ba katigas sa mga magulang mo? Kaya ba pumunta ka rito para dyan? Nice try, ma, pero hindi ang sagot ko. Anong klase kang anak? Natigilan siya sa pagtalikod at muling humarap dito. At anong klaseng ina ka rin? Ang anak mo ang ipangbabayad ninyo sa mga utang ninyo? How dare you? Iniwan niya ito. Naluluha siya sa sama ng nararamdaman niya sa magulang. Nakakaya ng mga itong ipagpalit siya, gayong siya lang ang nag-iisang anak ng mga ito. Narinig niya ang paglapat ng pinto. Lumabas na ang kanyang mama. Ngunit hindi niya ito nilingon. Paglabas ng ina ni Shasha ay sakto ring namang may tumawag rito. Kinuha nito ang cellphone sa dalang handbag at sinagot ang tawag.
Patungo na ito sa sasakyan. Ramon, hindi pumayag ang anak mo. Paano na tayo makakabayad kay Mr. Javier? Nangihina nitong usal, tsaka nito dinugtungan ng mahabang buntong hininga. Gawan mo ng paraan, Bernadette. Sagot ng nasa kabilang linya. Pero paano? Pansamantalang iwinaksi ni Shasha ang mga nangyari, maging ang tungkol sa proposal ni Simon. Kailangan kasi niyang linisin ang isipan, lalo na at ngayong araw siya pupunta ng Zambales. Isang araw lang naman siya doon, kaya ipinaubaya muna niya si Zane kay Ana. Isa pa ito ang ikalawang beses na pupunta siya sa site. Hindi niya nakita si Simon matapos ang komprontasyon sa pagitan nila noong isang gabi. Hindi na rin ito bumalik sa bahay niya, kaya napalagay na ang loob niya. Nasa construction site si Shasha ng araw na iyon. Marami siyang inasikaso at ang mga kapartner niya ay abala rin sa pakikipag-usap sa mga katrabaho. Katatapos lang ng groundbreaking pero wala si Simon ng araw na yun. Mas mabuti nga iyon para hindi siya mahirapang gumalaw. Dakong 3:00 ay nagpatiuna ng umalis sa mga kasama niya dahil hindi sila magkakasya sa chopper. Ipinasya niyang magpaiwan muna. Natapos na rin ang event ng araw na yun at bukas na ang unang araw ng trabaho. Sisilipin muna niya ang site upang mapamilyarize niya ang buong paligid at iyon din kasi ang sabi sa kanya ng pilotong si Brent na naka-vibes niya dahil halos pareho lang sila ng ugali. Pumayag na siya dahil din nais niyang maglibot-libot muna. Hindi niya namalayan ang oras. Pagbalik niya mula sa pamamasyal sa bukana lang ng gubat ay palubog na ang araw. Nahihiyang pinuntahan niya ang lugar kung saan naghihintay ang chopper. Pero malinis ang lugar. Kinakabahan siya at naisip na baka nainip na sa kanya si Brent at bumalik na sa Subic. Sa isang banda, imposibleng hindi niya namalayan ang paglapag ng chopper kahit pa nasa malayo-layong lugar siya. Nagpa siya na lang si Shasha na maghintay na lang. Hindi nagtagal ay may natanaw siyang imahe sa dagat hanggang sa unti-unting nagkahugis iyon at naging klaro sa kanya. Isang speedboat ang paparating. Lumikha iyon ng ingay. Otomatikong umangat ang kilay niya nang makilala ang sakay nun. Saglit lang ay nasa malapit na ito. Nagkaroon ng engine trouble ang chopper at hindi pa tapos gawin. Sigaw ni Simon. Come over here, Charmaine. Ihatid na kita roon. Hindi siya agad nakahuma dahil sa puso niya na parang tumatambol sa kung anong dahilan. Animoy nagwawala dahil sa kanyang nakita. Ayaw mo ba? Halata niya ang inis sa boses nito nang mapansing wala siyang kakilos-kilos. Hindi mo naman siguro gugustuhin magpalipas ng gabi rito, kasama ang maraming mga construction worker. Nasa himig nito ang pananakot. Napilitan siyang kumilos. Lumusong siya sa tubig. Nang makalapit kay Simon, ay tsaka siya nito inalalayan na makasampa sa speedboat. You don't trust me, sabi nito sa malamig na tinig bago binuhay ang makina. Hindi siya umiimik, wala ring kibuan sa buong biyahe. Bakit kasi kailangan papuntahin pa siya dito sa gitna ng kawalan? Gayong hindi naman niya sakop ang proyektong ito. Dapat ay doon lang siya sa Subic at wala rito. Pero dahil sa groundbreaking na dito pa mismo ginanap, napilitan siyang sumama. Samot-saring alalahanin ang umuuko pa sa isipan ni Shasha. Isabay pa na nasa gitna sila ng laot. Napakalakas din ng hangin na parang nagpapalunod sa kanya. Kung ano-ano tuloy ang mga pangyayaring naiisip niya. Paano kaya kung tumaob ang speedboat? Tiyak na malulunod siya dahil hindi naman siya magaling lumangoy. Ililigtas kaya siya ni Simon o hahayaan na lang siya nitong kakawag-kawag sa tubig at malunod? Ipinilig niya ang ulo para iwaksi sa isipan ng mga iyon. Saglit lang ay natanaw niya na ang mga ilaw na palatandaang nasa baluarte na siya ng resort ng mga Javier. Dagdag lang pala ang hotel sa ipinatayo nitong resort noong nakaraang taon. Nalaman lang niya sa pilotong si Brent kanina. Ngunit nagtaka siya nang sa halip na sa harap sila huminto, nagtuloy-tuloy pa sila. Daanan nila ang malaking resort hanggang sa humantong sila sa pribadong pantalan. Mahabang tulay na yari sa bato ang naguugnay sa nakadaong na malaking yate. Namamalikmatang sumunod si Shasha. Maski nang alalayan siya ni Simon pababa ng speedboat at nilakad nila ang mahabang tulay patungo sa malaking yate ay hindi siya pumalag. Dama niya ang malamig na hangin sa kanyang balat. Basa ang kanyang damit, sanhin na rin ang tilamsik ng tubig mula sa tubig kanina sa gitna ng dagat. Why are we here? Sa wakas ay natagpuan niya ang sariling nagsalita sa gitna ng katahimikan simula kanina.
Welcome to Simon Lucas Javier Yacht, sir, madam. Sinalubong sila ng uniformadong staff and crew ng yate. Magigiliw ang mga ngiting nakasilay sa labi ng mga ito. Nakaalalay sa kanya si Simon. Natatakot lang siya na baka mapansin nito ang abnormal niyang paghinga. Pero hindi pa rin talaga maialis kung ano ba ang nangyayari dahil wala siyang kaalam-alam. Anong kalokohan to, Mr. Javier? Ngumiti si Simon. We'll talk about that later. Hindi ako sasama, ibaba mo ko rito. Kailangan ko nang umuwi, Simon. Bigla siyang bumalik sa kanilang pinasukan. No, you won't do that if I were you. Galit niya itong binalingan nang hawakan siya nito sa braso. Come, I show you your cabin. No, aalis na ako. Ipahinto mo ang yate ngayon din, Simon. Hindi ako sasama sa'yo. Bababa na ako. Too late. Hindi naman ito gaya ng sasakyan na pwedeng magpreno tapos bababa ka. Nanlilisik ang mga mata ni Shasha. Don't play games on me, Mr. Javier. This is illegal. You're making a scene here, honey. Agad siyang kinabig at inilayuron. May mga kasama pa kasi sila sa yating iyon. Mga arkitek na kasama niya sa project at mga partners ng mga ito. Pinanghinaan ng tuhod si Shasha nang maramdaman ng mainit na katawan nitong sumakop sa kabuuan niya. Lalo na nang mahigpit nitong hawakan ng kanyang bewang. Bitiwan mo ko. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Pinakawalan naman siya ni Simon. Pwede kang makaalis dito unless expert swimmer ka. Ipapakulong kita dahil sa ginagawa mo sa akin. Willing naman ako makulong kung ikaw ang magpapakulong. Eh ano namang kasong isasampa mo aside from kidnapping and illegal detention? Gusto niyang banggitin ng rape pero hindi niya ginawa. Natahimik na lang siya para hindi na ito magsalita pa. Mayroong isang malaking kama doon at sofa. Pwede na tayo mag-usap ngayon. Basag ni Simon sa katahimikan sa kanilang pagitan. Wala akong alam na dapat nating pag-usapan, Mr. Javier. Pinananaig niya ang katatagan ng tinig. Nanatiling mahinahon si Simon. Tinungo nito ang round table. Mula sa ibabaw nun, iniangat nito ang isang bote ng alak na nakabaon sa bucket na maraming yelo. Nagpanik agad ang puso ni Shasha. Maglalasing pa yata ang taong to. Hindi pwede to. Tili ng kanyang isipan, pero hindi niya maintindihan na imbis takot ang namayani sa puso niya, ay tila kinikiliti pa yun dahil sa kakaibang kislap ng mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Titig na titig ito sa kanya habang nagsasali ng alak sa baso. Here, inabot nito ang isang baso. Para ma-relax ka. Simon, kailangan ko na makauwi. Alam mo naman ang mga oras na to dapat nakauwi na ako dahil alam mong may... I know. Babalik ito mamaya oras na nasagot mo lahat ng gusto kong malaman, honey. Napatda siya sa sinabi nito. Nalilito ngayon ang kanyang isip. Pinanatili niya ang sarili na nakatayo malapit sa pinto ng cabin. Pero unti-unti itong lumalapit kaya napapaatras siya hanggang bumunggo ang likod niya sa pinto. Dead end at gahibla na lang ang pagitan nila. Marami akong lilinawin sa iyo, honey. Itinukod niya sa dibdib nito ang dalawang mga kamay upang itulak ito palayo, pero talagang nakakapanghina ang presensya nito. Ang swabing perfume ni Simon ay nanunuot sa kanyang ilong. Alright, sabi niya sa kinakapos na hininga. Pakawalan mo ko dito, Simon, at pag-uusapan natin ng maayos ang... Be still and listen. Gusto kong malaman mula sa iyo kung anak ko ba si Sin. Dahil kung itatanong mo ko kung naaalala ko pang nangyari nun. Oo, malinaw na malinaw sa akin ang lahat. Tila bigla siyang kinapos ng hininga nang unti-unti nitong ilapit ang mukha sa kanya. Now, gusto kong marinig ang sagot mo. Will you marry me, honey? Dahil marami pa akong magagawa oras na hindi ka pumayag. Banta nito sa kanya. Napalunok na lamang siya dahil sa nakikitang kaseryosohan sa mga mata nito. Isang mapaniil na halik ang iginawad ni Simon sa kanya. Nagpupumigla siya ngunit saglit lang iyon. Natagpuan na lang ni Shasha na napangkuna siya ni Simon. This is the first time na nagkaganito ko sa isang babae. I can't imagine myself na may kakayahang magpantasya sa isang babae. You really invaded my life. Hindi ko alam kung paano kita noon mahanap. Lalo na't isang crew lang ako. Marahan nitong inilapag sa kama. Pero bumangon siya at naupo. Kasalanan mo naman. Bakit ka kasi lumapit? Pero kung hindi ko ginawa,
Narito ka pa kaya ngayon? Natigilan siya. Paano ka ba naging crew kung isa ka naman palang mayamang tao? Kahit ako hindi rin makapaniwala. That time I am just a man na nangangarap ng mataas para sa nanay ko. Dahil may sakit siya at kailangan talaga ng malaking pera para sa gamutan. Pero kahit pala gawin mo ang lahat, hindi pa rin sasapat ang sahod para maipantustos sa gamutan niya. Before my mother died, pinagtapat niya sa akin ng isang bagay. Anak daw ako ng may-ari ng resort na pinagtatrabahuhan ko. Siyempre hindi ako naniwala. Pero day passed by nang mismo ang resort owner ang lumapit sa akin. Pinakita ang DNA test result. Hindi ko alam kung paano nito yung nagawa. Na nagka-match kami, tapos sinabi niya sa akin ang lahat. At hinanap niya si nanay. But sad to say, nahuli ito 2 weeks lang nang mailibing. Siguro kung naabutan ni tatay ang ina ko, baka buhay pa ito hanggang ngayon. Parang nanlumo si Shasha sa narinig, kaya pala alam nito ang mga simpleng bagay. Pero alam kong maayos na si nanay with tatay. Nagkasama na rin sila sa habang panahon na naghiwalay sila. Because of some misunderstanding, kaya nga hindi ko pakakawalan ng sandaling to, Charmaine. Dahil ayoko matulad kay nanay ang lahat. Ayoko mahuli ang lahat dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan. Tumigil ito sa pagsasalita at may kinuhang papeles sa isang briefcase tsaka ayun inilapag sa kanyang mga hita. Wala sa loob niyang kinuha yun at binasa. Application for a marriage license? Maluwag ang naging ngiti ni Simon. Siguro oo nang sasagot mo ngayon. But how about that girl? Pero nabasag ang pagsasalita niya dahil sa isang tawag. Hinalungkat ni Shasha ang dalang backpack at kinuha roon ang cellphone. Si Yaya Ana ang nasa kabilang linya. Tinignan niya si Simon bago ito sinagot. Yes, Yaya. Ngunit hagulgul lamang ang narinig niya rito. Kinabahan siya bigla dahil doon. Niloudspeak niya ang hawak na cellphone. Ma'am siya, si Zane po. Nauutal nitong sabi. Patuloy ang pag-iyak. Ano, Yaya? Anong nangyari sa anak ko? Sabihin mo. Maagap na kinuha ni Simon ang cellphone. Anong nangyari? Say it. Parang kakapusin siya ng hininga dahil sa tagal ng sagot nito dahil mas marami pa ang iyak kaysa sa salita. Just say it. Singhal rito ni Simon. May kumuha po kay Zane. Sinakay nila sa kotse ang bata. Hindi ko man lang nahabol dahil napakabilis po ng mga pangyayari. Palabas na po kami ng gate. Nauna po si Zane dahil nagsara pa ako ng saglit. Pero narinig ko po yung sigaw ng bata. Naipasok po siya agad ng kotse tsaka po umandar ng napakabilis. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Patawad po, ma'am siya. Tsaka na ito humagulgol. Tumulo na lang ng kusa ang mga luha niya na parang sa isang iglap lang binalot siya ng takot. Sino ang may gawa nito? Gigil nitong usal nang maibaba ang tawag at may tinawagan din si Simon sa cellphone nito. Tsaka sila lumabas ng cabin at pumunta sa captain na nagpapatakbo ng yate. Kailangan nilang bumalik dahil nanganganib si Zane. Wala siyang ibang nakikita kay Simon kundi ang madilim na aura at halata ang galit. Bawat puntahan nito ay lagi siya nitong hila sa pulsuhan. Iniisip niya kung sino ang may gawa nito. Wala siyang ibang kaaway o nakasagutan man lang. Biglang natigilan si Sasha nang maalala ang isang tao, ang kanyang mama. Pinigilan muna ni Charmaine na tumawag ng pulis si Simon dahil alam niya na ang ina niya mismo ang kumuha sa anak niya. Wala siyang sinabi kay Simon tungkol dito. Nagsinungaling si Sasha na maghintay muna sila ng 48 hours bago kumilos. Alam niyang nagtataka si Simon pero pumayag ito kahit sobrang napipilitan. Inihatid pa siya ni Simon sa kanyang bahay at hindi rin naman nagtagal ang binata dahil sa isang tawag. Hindi niya alam kung sino o tungkol saan. Pero nagmamadali itong umalis matapos siyang maihatid sa loob ng bahay. Sigurado siyang may ginagawa itong hindi niya alam para makita at mahuli ang nasa likod ng pagpapakidnap sa anak niya. Kailangan niyang pagtakpan ang nangyayari hanggat kaya niya dahil kahit may sa demonyo ang ugali ng magulang niya pa rin ang mga ito. Kahit kamuntik pa nilang ipa-abort ang anak niya noon, hindi pa rin maaatim ni Shasha na makulong ang kanyang mga magulang. Nagbihis lang si Shasha at isinama niya si Yaya Ana. Pupuntahan nila ang ina't ama niya sa mansyon. Alam niyang ito ang may hawak kay Zane at hindi siya pwedeng magkamali. Umiiyak pa rin si Ana kahit sinabi niyang hindi niya ito sinisisi. Sobra talaga itong natatakot para sa kalagayan ni Zane. Dito ka lang.
Agap niya sa humihikbing babae. Opo ma'am. Itinigil niya ang kotse sa tapat ng mansyon sa loob ng compound. Nagulat pa ang guard dahil naroon siya. Nasaan si mama? Anya kay Carlo. Nasa loob po Ma'am Charmaine. Hindi makapaniwalang sagot nito. Tumuloy siya at dire-diretso patungo sa nakasaradong main door. Kung siguro may panukat ang galit niya, baka sumobra na ng 100% dahil magulang niya ang mga ito. Pero nagagawa nilang ganituhin siya. Pati ang anak niya idadamay para lamang sa pera'y gagawin ng ina niya ang lahat. Kung sana hindi nagsusugal ang ina niya at hindi ito panay madyong, baka hindi nalugi ang kanilang negosyo. Sana hanggang ngayon may negosyo pa rin sila. Pero wala dahil sa ina niyang walang alam kundi ang maglustay ng pera. Tapos ngayon ay siya itong ipapain sa mayamang tao para maibalik ang lahat ng winaldas nito. Napaka-unfair na umalis na nga siya sa poder ng mga ito pero sa huli ay madadamay pa rin pala siya sa mga kalukuhan ng magulang niya. Zane anak, Mom is here. Ma, ibalik mo si Zane. Pagpasok agad ni Shasha ng main door ay umalingaw-ngaw ang tinig niya sa kabuuan ng living room. Ma'am Sha? May dalawang kasambahay ang humahangos na tumakbo patungo sa kanyang kinaroroonan at nagulat ang mga ito nang siya ay makita. Manang, nasaan si Mama? Hindi ko po alam ma'am, si Sir lang po ang nandito. Ma! Muling sigaw niya habang nakatanaw sa second floor. Charmaine, bakit ka sumisigaw? Nakita niya ang papa niyang pababa ng hagdan. Nasaan si Mama pa? Nasaan ang anak ko? Ibalik niyo si Zane bago pa ako tumawag ng pulis pa. Hindi niya hayaan na madamay si Zane sa lahat ng kalukuhang ito. Huminahon ka anak, maayos si Zane, halika. Bigla niyang iwinaksi ang kamay nitong akmang hawak sa kanyang braso. Ang anak ko ang kailangan ko at hindi ang kung anong paliwanag ninyo. Huminahon ka muna, hindi madadaan sa ganyan ng lahat Charmaine. Kung sana tinantanan niyo po ako, hindi ako magwawala rito. Ang anak ko lang ang meron ako tapos kukunin ninyo. Para ano? Panako to pang magpakasal ako sa lalaking gusto niyo ni Mama para sa akin? Na kay Bernadette ang anak mo Charmaine. Isa lang ang gusto namin. Ang sumunod ka sa gusto namin. Ibalik ninyo si Zane dahil kahit anong gawin ninyo, hindi niyo ako mapipilit. Kahit minsan sana, ipakita naman ninyong magulang kayo at hindi mga negosyante pa. Parang binuhay lang talaga ninyo ako para ipamalit sa mayaman. Para sa pansarili ninyong dahilan. Hindi ako aalis kung naging mabuting magulang sana kayo. Pero hindi. Naluha na lamang siya dahil hanggang dulo, pera pa rin talaga ang mas matimbang sa kanyang mga magulang. Wala siyang halaga, wala siyang kwenta sa mga ito. Tumalikod siyang lumuluha. Charmaine anak, Charmaine. Pabalik na siya ng sasakyan nang marinig niya ang sigawan sa loob ng mansyon. Sinama ng iyon. Sir! Sir! Tulong! Ma'am siya, si Sir Ramon. Ma'am, si Sir. Si Manang at tumahangos palapit sa kanya. What happened, Manang? Si Sir Ramon po ma'am, inatake sa puso. Nang marinig iyon, ay dali-dali siyang bumalik sa loob upang tignan ang nangyayari at doon niya nakita ang natumbang ama niya. Pa? Nilingon niya ang isa pang kasambahay. Tawagin si Carlo dali. Kahit pala anong naging kasalanan ng mga magulang mo, oras na nanganganib na ito, hindi mo pa rin kayang pabayaan. Nag-aalala pa rin siya kahit maraming naging kasalanan ng kanyang papa. Hold on pa, dadalhin kita sa hospital. Siya ang nag-drive at si Ana ang nasa likod para alalayan ng kanyang papa. Pinakontak din niya ang mama niya kay Manang para sumunod ito sa hospital kung nasaan man yun. Tinawagan din niya si Simon na patungo siyang hospital. Sinabi niyang doon sila magkita. Nakatayo si Charmaine habang nakasandig sa pader sa tapat ng ER. Naghihintay na lumabas ang doktor. Kahit hindi naging mabuti ang ama niya, ayaw pa rin niya itong mawala. Mahal niya naman ang mga magulang. Sadyang pinilit lang siya ng mga itong lumayo dahil na rin sa mga ginawa nito sa kanyang tila hindi na makatao. Ang sabihin ba sa kanya na ipalaglag ang baby niya noon ay makatao? Ang pilit siyang ipakasal sa lalaking hindi niya mahal at ni minsan na hindi niya nakita ay makatao. Oo, binuhay nga siya ng mga ito pero para siguro sa sariling interes. Hindi dahil mahal siya. Inalagaan lang siguro siya upang oras na nagkaproblema ang mga ito, may ipambabayad utang. Nakakalungkot na may mga magulang na ganun.
Kaya kung may magulang ka na mahal ka at handang magsakripisyo para sa'yo, mahalin mo dahil hindi lahat ng mga anak may magulang na kagaya ng sayo. Mami! Napalingon siya matapos hawiin ang mga luhang tumutulo sa kanyang mata. Lumiwanag ang mukha ni Charmaine nang makita si Zane na tumatakbo sa pasilyo palapit sa kanya. Pumantay siya sa anak at sinalubong ito ng mahigpit na yakap. Napahagulgol siya dahil ang akala niya aabot pa siya sa mga pulis para lamang makita at maibalik ang anak niya. Salamat at hindi niya na naipakulong ang sariling mga magulang para lamang makuha ang bata. Why, Mami? Pinunasan nito ang luha niya gamit ang palad. Napangiti siyang umiiyak. Masaya lang si Mami, sweetie. Are you okay? Tinignan niya ang bawat bahagi ng katawan ni Zane. I'm fine, Mami. I'm okay, Mami. Don't worry. Para itong malaking tao kung magsalita, gayong mag-aapat na taon pa lamang. Nakita niya ang kanyang ina. Biglang sumilay ang galit sa mata niya. Hindi na pupoknat ang titig niya rito. Anak, kamusta ang dad mo? Mahinang tanong nito. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang walang imik. Pinaupo niya si Zane sa waiting area. Pinauwi niya si Aya Ana kaya wala ito roon. Umupo rin ang kanyang mama. Naupo ito sa unahan. Isang pagitang upuan ng agwat nito sa kanya. Patawarin mo ko, Charmaine. Sobra na kasi akong problemado at stress kung paano ko mapipigilan ang paniningil ng pinagkakautangan ko. Una pa lang, kasalanan ko na ang lahat. Narinig niya ang iyak nito pero hindi pa rin siya nagsalita. Sana hindi pa huli ang lahat, anak. Sana mapatawad mo pa kami ng papa mo. Wala siyang kasalanan. Naawa lang siya sa akin dahil kung hindi ko mababayaran lahat ng utang ko, huhugutin lahat ng ari-arian nating natitira at makukulong din ako. Kaya sumang-ayon siya sa gusto kong mangyari. Pero nang makasama ko si Zane at makausap ang inosenteng apo ko, para akong nagising sa katotohanan. Ilang beses akong umiyak, anak, dahil sa desisyon ko noon sa kanya. Isang pagkakamali na habang buhay kong dadalhin. Hindi ko hinihiling na mapatawad mo pa ako, Sasha. Pero sana bigyan mo man lang ako ng kaunting chance. Pinahid niya ang kumawalang luha sa mga mata niya. Sandali lang at nalingunan niya na sa di kalayuan si Simon. May mga pulis itong kasama. Bigla siyang kinabahan. Agad siyang tumayo buhat si Zane. Nang makita iyon ng ina niya, tumayo din ito. Mr. Javier, handa na akong makulong. Kukunin niyo na rin lahat ng ari-arian namin dahil hindi ko na ibibigay ang anak ko. Namimilog ang mga mata ni Sasha sa sinabing iyon ng kanyang mama. Mrs. Del Castillo, nilingon niya si Simon. Magkakilala kayo? Doon lang siya nakahuma. Sabay-sabay lumingon ng dalawa sa kanya. Si Zane ay hindi naaalis ang tingin kay Simon. Parang hindi ito kumukurap. What do you mean, anak? Magkakilala din ba kayo ni Mr. Javier? Hindi niya maintindihan. Ibig bang sabihin, si Simon ang tinutukoy nitong pakakasalan niya? Kay Simon kayo may utang, ma? Tumango ito ng mahina. At siya rin ang pakakasalan ko dapat? Muli itong tumango ng nakayuko. You mean, Mrs. Del Castillo is your? Siya naman ang napatango. Kilala mo siya, anak? Turo nito kay Simon. Opo, ma. Siya ang ama ni Zane. Biglang lumiwanag ang mukha ng mama niya at napaiyak na lang ito sa saya. Mommy? Doon lang siya tumingin kay Zane at si Simon sa bata. Siya? Daddy ko po? Turo nito kay Simon. Yes, sweetie. He is your daddy. Wala nang sali-salitang lumapit ito sa lalaki at mahigpit na napayakap. Baby pa talaga ang anak niya dahil hindi nito alam ang mga nangyayari. Parang pinaglalaroan lang sila ng tadhana dahil ang negosyanteng pakakasalan niya at pinagkakautangan ng ina niya ay iisa lang, si Simon iyon na ama ng anak niya. Iba talaga kung maglaro ang tadhana dahil kakaiba ang paraan nito. Pero nabatukan niya si Simon nang malaman niyang kapalit pala ng utang ng ina niya ay siya. Paano kung ibang babae pala yun at hindi siya? Ang sabi nito, ang tatay ni Simon raw ang kausap ng mama niya kaya hindi nito iyon alam at ang mga ito ang nagkasundo bago nawala ang ama ng binata. Pero hindi raw alam ni Simon na may involved na kasal. Ang papa niya ay maayos na dahil naagapan ng pagka-stroke. Nadala kasi agad ng hospital. Humingi ng paumanhin si Simon sa mga pulis dahil walang ipinahuli ng sandaling yun.
Ilang araw din na naroon ang papa niya sa hospital. At syempre, sobrang saya ni Zane dahil nakita na raw nito ang mukha ng daddy at may kasama na raw ito sa bed kapag nag-bad dream daw ito. Sa ngayon ay pinaghahandaan na nila ni Simon ang kanilang kasal at hindi na rin siya nito pinagtrabaho at tinanggal na sa project. Ayaw ni Simon na siya'y nagtatrabaho dahil kung mayroon man daw, ito lang yun. Pati ang firm niya sa Batangas, ipinalipat ni Simon dito sa Manila dahil lilipat na rin sila ng bahay sa lugar ng magiging asawa niya. Daddy! Napalingon si Simon kay Zane na tumatakbo. Why son? Hold it daddy. Walang alinlangan itong hinawakan ng bottled milk nito tsaka inayos ang diaper na natanggal. Sobrang lakas ng tawa ni Simon dahil puno na kasi kaya natanggal. Kunin ko na lang anak. No daddy, ako na lang po. Napakamot ito ng ulo pero natatawa pa rin. Kinuha ng bata ang bote at bumalik sa silid nito. Hey son, papalitan ni daddy ang diaper mo. No daddy, I can manage. Napahagalpak ito ng tawa dahil ayaw kasi ni Zane na makita ang bird raw nito. Natawa na rin tuloy pati siya. Pwede nang sundan, nahihiya na eh. Bulong nito tsaka siya niyakap sa bewang. Tinapik niya ito sa kamay. No way. Pareho kayo ng anak mo. Tsaka siya hinalikan sa leeg. I love you honey. Ngumiti siya habang nakatuon sa pinapanood ng mga mata. I love you to Simon Lucas Javier. Nagpahinga lang sila saglit dahil bukas na magsisimulang ayusin ang kasal nila para maging legal na sila habang buhay. Napatawad na rin niya ang mga magulang dahil kahit anong naging kasalanan ng mga ito, magulang niya pa rin dahil kung ang Diyos nga nagpapatawad, siya pa kaya na anak lang at nakikita niya naman na nagbabago na rin ang mga ito at lagi ring dumadalaw ang mga ito para makipaglaro kay Zane. Minsan ay doon din natutulog sa mansyon ng mga magulang niyang anak. Yun lang naman ang gusto niya. Payapang buhay kasama ang pamilya.